Hello everyone, good morning, magandang araw po sa inyong lahat. So, dito po, update po tayo sa ating munting farm at ito yung ating mga kasalukuyan pong aktibidades sa ating farm, guys. So magandang araw muli. Guys, ito ipakita ko lang yung aming first time na paglilitsyon ng manok. So kahit wala po tayo sa Pilipinas at dumating naman po yung aking mga anak, nagbakasyon po sila. At ito, pinag-utos ko na maglitsyon sila ng Rhode Island Red natin. So ito po, parang naka overspeed na yata yung paikot, parang masyadong matulin. So ayan guys, tatanong natin mamaya sa mga anak ko kung ano ang masasabi nila sa karne ng Rhode Island Red na lechon po. At ito po yung kauna-unahang pagkakatay po namin ng mga Rhode Island Red namin, guys. So namili lang po kami sa mga medyo may depekto, guys. At gusto ko namang ipakita sa inyo yung aming mga 1 month or 45 days na po sila, itong mga sisiw namin. At kompleto na rin po ng mga bakuna. So ito po yung mga na-hatch noong kasagsagan ng bagyo. At mayroon po din tayong napapisan na mga 55 pieces, pero mas marami po yung mga nasira, guys, dahil nga po nagbagyo, automatic po brown out. So hindi po na hatch yung mga iba, mas marami po. So talagang ganun lamang po. At eto, mayroon po tayong 55 na bagong sisiw. Sa mga magkaka-interest po dyan, mag-PM lamang po kay Ninong's Vlog TV or Chodolfo Almeida po. So guys, ayan, ito naman po yung mga 4 months old natin. So mga 2 months pa po sila bago mangingitlog, guys. So hintayin po natin. At ito po ay nasa 100 plus heads. So may mga lalaki po dyan, mga 15 heads lang po. So ayan po, gagawin po nating mga paitlogin lahat yan for table egg ba kung tawagin, pang ulam in short. So itry po natin na magpaitlog at titignan po natin kung makakalusot po ba sa ating mga gastos, dahil sa pagkakalam ko po ay malakas kumain ang mga ito sa feeds. At syempre medyo mahal po ang feeds ngayon. So titignan po natin kung makakalusot ba tayo sa ating mga gastusin. Although mayroon naman po tayong mga alternative na pakain po, tulad ng Madre de Agua at Asola po. So titignan po natin. At ito nga lang, dahil December, almost 2 months na pong umuulan sa amin. At ganyan po, nakakulong lang sila. Patungan kan lang yan. So dito naman po, update natin yung mga baboy natin. Ito po sila, mga pang-lechon. So sa mga gusto po, naghahanap po ng mga baboy dyan na pwedeng lechonin sa Christmas or New Year, mayroon pa po tayong available, pero hindi ko po alam kung dahil marami pong bumibili din. So paunahan na lang po. Ilan yung binili kanina? Ayan, ito lahat po yung ating mga pinagkakaabalahan po, kahit nandito po tayo sa ibang bansa. So ayan, dagdag income or kaya
palugi, parang ganon. So hindi po natin alam dahil nag-uumpisa pa lang naman po at yun, parang wala pang pumapatong, puro out pa rin, wala pang return of investment ba yun? So ito guys, malapit na pong mga anak ito, by January siguro. At mayroon din po tayong bagong panganak na upgraded native na naman po. At thank you so much Lord dahil sa lahat po ng iyong biyaya. Maraming salamat po. So ito po, isa din by January or February manganganak din po yan. At ito po yung pinaghahanda ko na hybrid na gagawing inahin po, breeders po natin. At yan po yung kwan. Ito, gagawin din nating mga inahin itong tatlo na ito, pero upgraded lang po yan. At pakakastahan po natin ng ating durok, pure durok po ito. So, yung magiging anak po nila ay nasa 50 or 75% na po sila na pan. So, yun lamang po guys. Thank you so much sa mga subscriber at followers ko. Maraming salamat po. Ito po yung bagong panganak lang po na ating upgraded pigs. Meron din po siyang 8 po na anak at okay na rin. Maraming salamat sa Panginoon sa mga biyayang pinagkakaloob po sa aking pamilya. Although heto medyo hirap pa rin. At pasasaan ba kundi makakaraos din po lahat. Maraming salamat po and God bless.